So, have a good day and belated Merry Christmas sa tanan sa itong mga senior officers, ma'am and sir. Have a good day and belated Merry Christmas. So, ako i-discuss karon ang fundamentals of infantry operations sa MS1. By the way, gisummarize na lang ni nako siya kay so far grabe gid siya kataas. So, let's start. Mission capabilities and limitation. So, ang infantry platoon mo na siyang pinakagamay nga unit na pwede i-deploy sa battlefield. Ang infantry platoon is highly dependent gikan sa ilang parent unit, sa ilahang armor, mortar, artillery, rations, ammunitions, and etc. Its mission is as simple as to defeat, pildihon, ibihag, i-repel or anang bugawon ang kaaway ug i-weaken ang iyang fighting capability. So, ang capability sa infantry platoon, the infantry platoon is capable in maneuver in all types of local weather and terrain, seize and hold any terrain, secure a designated area of operation, mo infiltrate or maniid adto sa area kung asa tuwa dito or nagkontrolar ang kaaway, mo conduct og operation in semi or urban areas, mag-perform og operations even under limited visibility, mo conduct og other operations like short range anti-armor. Next, ang limitation sa infantry platoon. So, ang infantry platoon highly dependent ni sila no gasaligran ni sila sa ilahang parent unit or sa ilang headquarters para sa ilahang level administration, sa supply, maintenance of communication equipment, sa ilang transportation, ilahang medical support, ug sa ilahang mortar fire support. Organization. So first, ang infantry platoon organization. So rifle platoon naa na siya platoon headquarters ug tulo ka rifle squad. Sa platoon headquarters, naa diha si platoon leader ug si platoon sergeant. Naa si radio telephone operator ug ang iyahang assistant. Naa sad ang PSYOPs or ang special operations sergeant. Ang medical aid man, machine gunner ug si ammo bearer. So here it is. So nara ang headquarters, ang 3 rifle squads. Ang infantry squad organization. So, as we all know, ang rifle squad na ay siyam ka members, gidivide siya into 2 na ay isa lang ka squad leader. Dayon, sa kada fire team na ay 4 ka member. Na ay team leader, grenadier, automatic rifleman ug ang rifleman. Kani si rifleman automatic na ni siya mo-serve as the medical aid man sa kada fire team in a squad. So here. So isa ka squad leader, duha ka team leader, rifleman, duha ka rifleman, duha ka grenadier o duha ka automatic rifleman. So next, duties and responsibilities. So first, si platoon leader, siya ang responsible sa tanan ginabuhat sa mga failures sa mga tao ug success. Mo reflect na kay platoon leader, dapat pod nakaila or kabalo siya sa mga talents, strength and weaknesses sa iyang mga tao. Siya pod ang responsible sa pag-employ, pag-train, sa training, administration ug logistics sa platoon. Dapat pod knowledgeable siya sa tanan weapon system sa platoon. Next, platoon sergeant, siya ang senior NCO sa platoon. Siya ang mo-provide og advice kang platoon leader ug siya ang mo-take charge sa post ni platoon leader kung wala si platoon leader. Supervise siya sa administration, logistics, and maintenance requirements sa platoon. Dapat nakabalo siya sa tanan elements sa platoon, ang ilang tagsa-tagsa ka mga skills and competencies. Siya ang responsible for individual training to ensure that each element can perform their individual task. Siya ang mo-advise kang platoon leaders sa pag-appoint, pag-promote, pag-reduct sa tao,
paghatag og assignments ug pag-impose og disciplinary actions sa mga elements sa platoon. Ang PSYOPs. Primarily, responsible si PSYOPs sa mga civil military operations. Siya pod ang mo-act as the platoon spokesperson. Siya ang mag-gather sa data ug information. Siya ang mo-collect ug ma-develop sa database. Mo-advise siya sa platoon leader in psychological and civil military operations matter. Ug siya ang mag-assist kang platoon sergeant sa personnel and administrative matters. Next, si radio telephone operator. Dapat si radio telephone operator kompetensya sa paggamit ug pag-amping sa radyo ug sa uban nga mga signal equipment. Dapat pod siya ang i-execute ug ma-adapt sa mga unit passwords and call signs para sa enhanced security and communication. Dapat pod capable siya pag-erect ug pag-install sa mga wirings to enhance communication. Ang assistant RTO, mo-assist lang siya kang RTO sa signal and communication matters. Pareho pod kang RTO, dapat kabalo pod siya mo-install ug ma-erect sa mga wirings. As well as the assistant RTO acts as the cook for the headquarters. Si machine gunner, dapat kabalo siya sa sakto nga pag-operate, sa maintenance ug paggamit sa machine gun. Dapat proficient siya or maayo siya sa pag-acquire sa target, pag-identify ug pag-distract sa target, pag-neutralize ug pag-suppress sa kaaway. Iya pod siguraduhon nga ang mga weapon is magamit ug ang mga bala is sakto para sa operation. Dapat pod siya expert sa paggamit sa range card. Kani si assistant machine gunner, dapat siya knowledgeable sa paggamit, sa maintenance ug pag-operate, sa maintenance ug paggamit sa weapon. Dapat po siya capable sa pag-handle sa weapon if ever ma-incapacitated si machine gunner. For example, napusilan si machine gunner, so mo take charge dayon ng assistant. Si assistant machine gunner sad responsible siya sa pagdala sa mga additional nga mga bala ug mga uban pa nga gikinahanglan nga mga weapons. Mo-assist po siya kang machine gunner sa pag-acquire sa target ug pag-determine ani. Si platoon medical aid man sad, dapat kabalo siya or capable siya paglapat or paghatag og first aid sa mga casualties. Siya ang mo-support ug motabang ni platoon sergeant sa pag-evacuate sa mga nasamdan during the battle. Siya ang monitor sa kahimsog ug kahinlo sa kada tao sa platoon. Siya pod ang mosiguro nga ang stocks 8 or ang medical supplies is sufficient pa. Ang squad leader, no? Kini pod si squad leader responsable or mo reflect sa iyaha ang tanan ginabuhat sa iyang mga tao, ang failure nila og success mo reflect na kang squad leader. Siya ang tactical leader and he leads by example. Siya ang mo control sa maneuver sa squad. Siya ang mo request ug mo issue, siya ang mo request sa higher unit ug mo issue sa mga ammunition, water, rations and special equipment sa mga soldiers. Siya pod ang mo siguro or siguraduhan po niya nga ang materials and supplies and equipments is nahatagid sa mga sundalo. Mo-conduct po siya og inspection sa mga sundalo sa ilahang weapons and equipment. Si fire team leader, he leads by personal example ug motabang po siya kang squad leader. Siya mo control sa movement sa team. Iyang siguraduhon nga ang squad element is naka-maintain sa unit standard. Iya pod gina-secure ang atubangan nga area during movement and halts of the squad. And then, siya ang scout or the eyes and ears sa team. Ang automatic rifleman. Kini si automatic rifleman is equipped siya with squad automatic weapon. Dapat siya maayo siya sa pag-operate sa maintenance ug paggamit sa iyahang weapon.
Responsible po siya sa paghatag og sustained automatic fire para sa squad. Ginasecure niya ang flank area or ang side by side sa squad during movements and halts. Si Grenadier, siya ang maprovide og grenade capability. Kini si Grenadier, equip ni siya og grenade launcher. Provide og grenade capability sa squad and the platoon para sa maximum firepower. Siyang secure sa side by side sa squad during movement and halts. Si Rifleman, responsible ni siya sa food supply ug sa medical requirements sa team. Siya mo monitor sa kahinlo ug sa kahimsog sa mga sa team ug mohatag og first aid sa mga casualties. Siya mo provide og security or siya ang mobantay sa likod nga part sa platoon or sa squad during operations. Siya pod ang mo erase sa mga tracks nga nabiyaan sa iyahang team. So leave no trace ang trabaho ni Rifleman.